siya yung National Security Advisor natin. Alam nyo, kaming tatlo, magkakasama kami doon sa tinatawag nilang court nung araw, yung Champs of Rudy Duterte, bago tumakbo si Tatay Digong. September of 2014, binuo namin yung court. At sila yung mga leaders natin. 16 of us formed the group na court. Kasama po ako ron. At si Sec Jun, isa yan sa talagang nagsusulong. Siguro pagpapatuloy niya tungkol pa rin doon sa usaping pangkapayapaan kasi siya yung National Security Advisor natin at siya rin yung nagsulong ng very successful na NTF-ELCAC, Secretary Jun Esperon. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na mas kilala nating bilang Tatay Digong. Gusto kong i-acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito na mga secretaries. Nandyan din si Greco Belica, si Undersecretary Joy Incabo, sana si Secretary Al. Babalik. Anyway, at mga iba pa, Astra, and Mr. Astro. Ako po si General Hermo Jun Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng para versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yun ang final offensive namin noon, panahon ni ERAP. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero ililipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Dos Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yan. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, nung all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga teniente at mga major pa.
hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd Regular Battalion. Nung dumapo sa Mindanao, doon na sa Davao at saka Agusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sakop at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal noon na na-capture pero siya ang nag-negotiate. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mangangampanya na, dahil gusto naming, alam nyo, bago siya nangampanya, alam na natin ang sitwasyon eh. Medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, diyan sa Talayan, diyan sa Quezon, dito sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo siya sa akin. Basta alam ko na wala siya. Yun. O, siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Panahon pa ni FBR yan. O. Ako din yung humuli kay Halusos. O, alam niyo ang offense nun. Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old. Below 12. Statutory rape. O, di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, sinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs? Crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mong yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? O, sinong humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yon dahil taga Mindanao kilala ko yun. Kaya ako, hanggang ngayon hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noon pa naman panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandun. Ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon?
O, hindi ako nagsasabing bumalik. Oh, very rampant. Oh. Kaya, nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Magtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi, kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, wag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Di ba? At mayroong nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. Magpakadami. Anyway. So, naalala ko, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato. Di ba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Ngayon, punta ako sa ibang topic. As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, nung panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. Yung Scarborough, nawala noong 2012, na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, walang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Kasi matatandaan nyo, ang China doon pa lang sa Luneta may nangyaring hostage dyan noon Mga namatay na turista. 2011. So, mga simula yun na mga natin sa China. Pagkatapos, tayo naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough kasi ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila, o di sila naiwanan doon. Di ba? Mishandled. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala.
gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay, pero mayroon tayong tao doon, binabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay mayroong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantayan natin yan. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis. Walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano pang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami nating Chinese dito eh. Person to person. Turismo. Di ba? Meron tayong iba pang relations with China na hindi mo kailangang sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noon pa simula pa lang, sabi ni Tatay Digong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friend kita. Yung isa naman, ayoko sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko aawayan ng Amerika? Di ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gustong-gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, China, ayoko sa'yo. Hindi pwede. Di ba? Kung yung US nga at saka China, nag-uusap tungkol sa trade. Eh. Di ba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayokong sabihin mali yung ginagawa nila ngayon, pero hindi ganon ang ginagawa namin noong panahon ni Digong. May sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President, we have the ruling of the arbitration. Sinabi niya yon. And we want this to happen, something. Kailangan ipatupad. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepersa mo yan sa akin ngayon, magka-problema tayo. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalumpati siya doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Di ba? Mga abogado itong tatlong to eh. Di ba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Ano ngayon kung nandyan? Nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo ang meron tayo, yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo, ang sovereign rights iginawad sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights.
At pwede mo ring ibahagi sa mga ibang countries, sharing, i-share mo, pwede. Yan. Hindi yung exclusive economic zone ito, amin to. Ang emphasis mo, yung, ano, yung exclusive Hindi. Sovereign rights lang yan. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat napapako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung iba ang paniwala ng administrasyon, ay bahala sila kung kaya nilang panindigan. Pero ito ang solusyon ko dyan. Sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Nandiyan ba saan ba yung aking partner? Yung mapa, nandiyan ba ninyo? Oh, dali mo dito. Oh. Sa loob ng EEZ, ito, baka hindi rin niyo makita, pero para yan ang Palawan. Nakikita niyo tong yellow? Yung arc na yon, yun ang exclusive economic zone. Sa loob niyan, ay mayroong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, linalagyan ng nagre-reclaim, pinoportify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya ang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin, meron ding airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Reef na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Mayroon nga silang airport din ng Malaysia Ang Brunei, mayroong isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Bakit tayo naggagalaiti na papaalisin mo yung China? 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa na nila yon. Meron ka bang panglaban doon? Mayroon. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan ba sila? Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin, yung ating 8 posisyon, 8 isla, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Di ba? Ay, masamang bad word yata ang flood control dito Pinagawa ni Tatay Digong yun kay Art Tugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yon para pwede na ang C-130 at saka mga fighter aircraft. At gumawa tayo ng covered port para doon dumaong ang mga fishermen. At I saw to it na magkaroon ng lighthouse ang mga isla natin. Ano ang ibig sabihin ng lighthouse? Wala, ilaw, di ba? Guide. Pero mas
may mas matinding symbol 'yon. Pag ikaw naglagay ng lighthouse, sa'yo 'yon. 'Di ba? O simple lang. Naglagay tayo ng desalination machines. O may tubig na ngayon yung mga sundalo nating nakadetachment at saka mga local residents. Ang kulang natin ngayon, kailangan lagyan naman natin ng firing position, fortification, para kung atakin ka man, ay makatayo ka, may depensa mo ng 3 oras. In 3 hours time, maka-reinforce na tayo. Hindi gaya ngayon na open yung iba pa. Samantalang yung Vietnam, wow, ano na yon? May mga firing position, makakapalang firing position. May helicopter pad. Eh bakit din natin gawin yon? Keep, fortify, and keep and defend your position. Ganun lang. Pagkatapos, ang suggestion ko, magkaroon tayo ng fishing agreement. Lahat ng countries dyan. Di ba? Huwag nating ipagkait yung mga isda dyan sa ating economic zone dahil yung isda naman ay palangoy-langoy yan, pwede namang palipat-lipat. Pakinabangan natin lahat dapat yan. Second, magkaroon tayo ng marine biology studies dyan. Gawin nating international. Di ba? Yun ang huwag mong dalhin yung mga barkong panggera dyan. Dalhin mo dyan yung mga scientist. Di ba? Yan ang West Philippine Sea. So, palagay ko, maski na abutin tayo ng 100 years, 1,000 years, hindi mo masosolve yan kung ang gusto mo, paalisin yung mga nandyan na iba. Huwag mong angkinin. Huwag mo angkinin. Ngayon, may time pa ba ako? 10 minutes? Babalikan ko yung usapan natin tungkol sa peace talks. Dahil ako naman ay naging secretary, presidential advisor on the peace process. Ako yung nakipag-usap sa MILF. Pag-retire ko ng Chief of Staff, ako yung nakipag-usap sa MILF. Si Rudy Garcia. Ikaw, si General Garcia, na isa ring division commander sa Cotabato noon. Siyang aking chairman.